Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM. And me, Real Ryan. At sa episode na to, susubukan natin ang bagong-bago ng BYD, ang Atto 3. Ano, ready na ba? Ready na? Ready na? O, tara na, charge muna natin. Mga katandem, huwag na nating patagalin to, no? I-test drive na natin. Pero sige na nga, patagalin ko muna. Libre ang charging natin dito sa mall. So nasa Glorieta tayo ngayon. Ang babayaran mo lang yung parking. So magkano? 50 pesos? Yes sir, 50 pesos. 50 pesos pero yung kuryente mo libre. Di ang saya, di ba? Kumbaga kung manonood ka ng sine o may gagawin ka sa mall, free charging. O, di ba? Free charging. Lalo na pag ako may kasama kang chicks, di ba? Di ba? Di ba? Basta pag tayo magkasama. Kasi habang wala si Elaine, kaming dalawa yung tandem. So ano muna tayo? RNR. Ryan and Ryan tandem. At saka kasama nga pala natin ngayon sa BYD, si Sir Mark. Oh, Sir Mark. Hello guys. O, kaway-kaway ka muna sir. Tsaka yung number mo, bigay mo rin. Baka interesado sila sa BYD. Please call me 0969-0596-888. Single? Single sir. Parang nagdalawang isip. Definitely si Mark, makikita nyo yung contact details niya sa comment section kasi once na na-upload to, malamang magko-comment na si Mark para ano. Ay, pipin ko na lang yung comment niya. Okay, so labas na tayo ngayon, no? Electronic yung parking brake niya. Ay, ang galing ng yung start-stop button, parang may hologram sa gilid. Tsaka wala siyang button sa dashboard. Wala, nandito lahat sa sa center console. Very interactive siya sa driver kasi ultimo yung driving mo, iba yung tunog, no? O nga pala guys, habang nandito tayo sa channel ni RM, magsi-shameless plug ako ng parking etiquette video ko. Meron ako noon, mga unwritten rules pagdating sa parking dito sa Pilipinas. So, habang palabas tayo ng parking, no? Kamusta naman ang design, Ryan? Ano ba masasabi mo sa design nitong BYD? Ano siya, sobrang futuristic nung dating. Pati yung door handle, kakaiba. Yung aircon louvers, kakaiba. Lahat ng madadaanan ng balat mo, soft touch leather. Diba? Kaya parang luxurious na nung feel, pero hindi paraw ito ang luxury line ng BYD. Oh, kasi yun yung tang tsaka ano yan? Han sir. Han, okay. Pero alam niyo mga tandem, napansin ko rin kasi na yung labas nito napakalinis ng design. Unang napansin ko kasi dito, wala nang grill kasi nga 'di ba electric eh. So hindi na niya kailangan ng hangin, 'di ba? Hindi ito mag-overheat. Tama. Oh, yung preno. Umiinit yun normally. Actually dito meron silang regenerative braking. Ang tawag doon, kapag nagsuslow down yung sasakyan mo, nag-generate siya ng kuryente para sa battery. Oh, so ibig sabihin nun, pag nagmemereno ka, nagre-recharge pa yung battery mo para mas makaabot ka ng mas malayo. Yes sir. Yan pag nagsisignal ka, may siya. Ang sarap sa tenga. Oh. Kasi parang ang soft niya, parang Tsaka alam mong may something. So sa labas muna, so isa pa yon. Tapos naka two-tone na rims na mukhang pang electric vehicle talaga. So ang size niya 215, 55, R18. Yes sir. Tapos yung feel niya, pag nakasakay ka sa loob, hindi mo mafe-feel na crossover siya or SUV. Parang feel mo sedan, no? Seryoso, parang hindi siya ganun kataas, tapos sobrang luwag. Oh. Diba? Ang liit kasi nung makina niya, no? Nung tinignan ko kasi yung hood kanina, parang katiting lang yung parang ganyan lang. Pero ganun na kasi talaga ngayon. Siguro kaya na-maximize yung space, kaya parang ang luwag dito. Oh, sa likod nga pala, nakaano na rin siya, no? May spoiler na siyang kasama. Tapos ito, RM, di ba, pag nagre-review ka ng mga sasakyan, normally, anong unang napapansin mo pagpasok mo sa loob? Una kong napapansin, so nakastop pa yung makina. Una, yung manibela. Manibela, di ba? Oo, syempre, manibela. Tapos, kapag sinart mo yung sasakyan, nafe-feel mo kung ano na yung something, di ba? Oo, yun na. Ito ba, nafe-feel mo na nakastart yung sasakyan? Actually, hindi. Kasi nga electric, di ba? Di ba? So, wala siya nung parang, lalo na pag diesel, di ba? Ganyan, di ba? Pagka gas, meron ding konti. Pero ito talaga, ang naririnig ko lang yung aircon. No? Oh, di ba? Di ba? Teka, yung may sinabi ka kasi kanina, hindi ko ano ulit yung tawag dito? Aircon louver. Louver, pare. Word of the day. Louver. Kaya ang alam ko lang, Vince, sorry, louver.
Tsaka yung yung para sa akin yung kakaiba dito sa kotse na to, yung gear selector niya. Kasi normally yung mga gear selector paliit ng paliit or pataas ng pataas. Pero ito, ginawa yung mababa pero pahaba. Retro yan. Retro na design ng gear At selector. At ang ganda rin ng feel sa kamay. Kasi sakto eh. Para sakto, mong nakakapit na ganyan. Tama. Sa manibela, ang daming pindutan dito kasi meron din palang ADAS to. So nakita ko meron siyang adaptive cruise control, pwede mong ilayo, ilapit. Tapos sa right side naman ng manibela may controls para sa phone function tsaka infotainment system. Pwede mong lakasan dito yung volume ng infotainment system mo. Tsaka pwede rin dito. So kung ako, kontrolado ko rin kahit na passenger ako. Meron dito. Nasa center console. So kumbaga, hindi lang driver yung makakapag-adjust ng volume, pati yung pasahero. Galing, no? Tsaka maganda yung placement niya. Saktong-sakto, pagbaba mo ng kamay, yan na kaagad yung mahahawakan mo. Actually, pati ako pati yung shifter. Galing. Ngayon, nasa parking din tayo. Kaya yung steering, grabe. Sobrang gaan ng steering nito. Hindi ka mapapagod. At saka hindi yung hindi yung sobrang gaan na alam mo yun na parang wala nang karugtong. Yung ramdam naman yung manibela mong nandito. May kumbaga parang nasa kalsada ka pa, hindi pa naman tayo lumilipad, no? Build your dreams baka mamaya UFO na yung susunod nilang papagawa, no? O nga pala, ito RM. Di ba nag-Japan Mobility Show ka, di ba? Para sa mga nanonood, alam niyo ba kung ano lang yung nag-iisang Chinese brand na nasa Japan Mobility Show? BYD. BYD, nag-iisa lang siya. In fairness din, electric, di ba? Malamig yung aircon. So, naka-idle tayo, malamig yung aircon. Tapos nilagyan nila ng mga accent lights, LED accent lights, no? Mark, napapalitan na rin ba yung color ng accent lights or blue talaga Yes, sir, siya? napalitan. Okay. So, pag hindi blue ang favorite color mo, pwede ka mamili ng favorite color Yes, sir, mo. sa infotainment. Ano favorite color mo, RM? Ako? Wala akong favorite eh. Yung anak ko meron, red. Ito, RM, fun fact. Nakikita mo yung lines sa side mirror? Ayan. Yung mga fins. Ano yan? Pampatahimik, pang windbreak, pang tahimik ng hangin. Kaya yung ginagawa. Okay. So, pang lessen ng road noise. So, parang in short, sinasabi nitong kotse na to na pinag-isipan namin yung NVH ng kotse na binili mo. Pag binili nyo to. Tsaka pag binili nyo to, dapat kay Mark. Thank you. Ngayon, incline tayo ha. Malakas yung power. Actually, hindi ko masyadong pinipiga yung gasolina pero kayang-kayang umangat. Tsaka yun yung kinaganda pag electric, no? Hindi kagaya pagka gas or diesel. Pag nag-downshift na, di ba, ang ingay na. Ito, wala, parang... Wala, single noise. Kung ano yung tunog niya, hanggang mag-incline ka, wala, yun pa rin yung tunog. So yung design nga pala ng dashboard nito, no? Ma-wavy, no? Hanggang sidings, at saka kakaiba yung bukasan ng pinto. Dinemo nga kanina ni Real Ryan eh. Siyempre, yun yung una ko napansin eh. Kasi pag sara ko, paano ko bubuksan to? Hindi, pero ano siya eh, yun nga, smart car eh, alam mo yun? Parang doon mo makikita na yung car designer mismo or yung design philosophy ng sasakyan, pinag-iisipan nila kasi kung titingnan mo, yung ibang sasakyan, yung door opener yan, nasa door handle. Ito, wala siya, nasa taas siya ng speaker ata ito eh. Mukha siyang speaker oh, ito. Parang speaker nga siya. Parang, sorry, hindi speaker, ang tawag dito, tweeter ba? By Twitter. Pwedeng Twitter, no? Nandun siya, nasa taas siya. Tapos alam mo rin na gagalaw siya kasi pag lapat nung kamay mo doon sa door handle, alam mong may movement. So ang kakaiba rin ditong nakita ko, yung instrument cluster kasi 'di ba usually nasa dashboard, 'di ba? Tapos nakaumbok pa nga dito minsan, 'di ba? Pero ito nandito na sa sa stock ng steering wheel. So maliit lang siya pero dahil ang lapit niya kasi sa'yo, kaya parang ang laki pa rin niyang tignan. Tapos yung info, syempre wala na tayong tachometer dito. Electric eh. Ang nakalagay dito, kilowatt, di ba? Kilowatt. Tapos yung sa kabila naman, yung hindi rin fuel gauge kasi battery percentage yung nakalagay. Pero may parang bar pa rin. Tapos yung usual, yung odometer nandyan pa rin. Tapos kung anong gear ka. Di ba? Tapos naka 360 cam. Yung 360 cam, yung automatic eh, no? Naka-on ka agad. Galing, no? Tsaka malinaw. Parang pwede mo panoorin sa sarili mo paano mag-drive. Tapos ang dami niyang pindutan dito sa center console, yung hazard switch. Sa bagay nga kasi wala na dito sa dashboard eh. Nandito na, so yung parking sensors pwede mong i-off. Meron siyang sensor sa likod, sa gilid. Ano ba tawag dito? May sahog dyan eh. Parking sensors din? Oo. Tapos may auto hold function. Tapos ano yung nasa kabila, Pards? Itong auto,
aircon to eh. Yes, sir. Feeling ko. Auto ng aircon, no? Auto climate. Aircon, okay. Tapos on and off ng aircon. Yes, sir. Tapos defogger. Radio volume to, ano? Volume mismo. Ah. Yung isa, sir, ano yun? Blind spot monitoring. I see. So yung suspension okay din, no? Ito, isasakto ko dito sa butas nung ano. Hindi masama, no? Tapos syempre electric vehicle, 'di ba? Sir Mark, ano ba range nito? 'Di ba dalawa yung variants nito? Ano yung mga range nila? So, for the premium po, it's 480 km. And for the dynamic po, is 405 km. 405 yung low end. Yes, sir. Tapos yung isa, 480. 480. So kung magtatagaytay ka, ilang round trips ng papuntang Tagaytay yun? Sabi mong 60 lang eh. 60 yung papunta, 60 yung pabalik. Edi 120 lang yun. Oh. O, edi ilan yung 480 sa 120? Apat. Apat na Tagaytay. Layo nun. Tapos sir, ano, kasi 'di ba pagka mga electric cars, 'di ba, kailangan may charger. So, may kasama na ba tong charger, sir, pag binili? Yes, sir. We have a portable charger po. And also yung AC natin, which is 7 kW per hour po. So, ibig sabihin, ikakabit nila yung charger sa bahay mo, tapos meron kang pwedeng dali na charger dito sa sasakyan. Yes po, tama po. Eh, kamusta naman, sir, yung charging? Kasi syempre, ano ba to? Gaano katagal mag-charge sa, sir? So, sir, sa ating full charge po is around 8 hours Okay. from 0 to 100. Gamit po yung ating AC na 7 kilowatts po. Okay. So, yun yung free sa bahay, yung 7 Yes, sir. kilowatts. So, 8 hours. So, ibig sabihin nun, kung kunwari, pag uwi mo, charge mo bukas, o di pwede ka na mag 480 ulit. Parang ito yung pag nag-electric vehicle ka, tapos may charging ka sa bahay, parang alam mo yun, always ka lalabas ng full tank. Parang Oo, ganun. tama, oo. Masarap sa feeling. Nang ano, na hindi masakit sa bulsa. Oo. O, kasi di ba, pag from zero, kunwari, ang sasakyan mo, sabihin mo, ano ba kotse mo ngayon? Corolla Cross, hybrid. Hindi ba Supra? O sige na nga, Corolla Cross Hybrid na lang. Ay, magkano full tank? Mga, ano, Ano din eh? Tatlo, 4,000? 38 liters eh. So, 38. So, times, ano muna lang, 60. mga 2,000 So, gano'n. mga 2,000. O, Kasi hindi naman always, hindi ko naman nasasagad rin. 2,000. Eh, ito hindi mo nararamdaman, nasa kuryente lang. At saka isa pa, yung mga ilang ibang electric vehicles kasi, kumbaga yung mga maliliit, 1 peso per kilometer lang. Ito ba, sir, may idea ka kung mga ilang peso per kilometer yung andar nito? Pumapalo siya, sir, ng 2 pesos. 2 pesos per kilometer. So, ibig sabihin yan, kung ang biyahe mo ay Tagaytay, sabihin na natin 60, 180 yung balikan, so ang gagastusin mong kuryente ay 2 pesos per kilometer. Ay, sorry. Hindi, 60 pesos. Kasi 180 eh. No, tama. Ba? Sorry. Sorry, mahina rin ako sa math. Tama. 2 pesos per kilometer. So, 180 kilometers times 2. Times 2. So, Sorry. mga 8, 16, 360 pesos. Pwede 360 pesos. Dapat talaga may calculator tayong bit-bit, no? Pag-usapan ng math. Wala kasi Celine. Shoutout na lang natin yung human calculator ko. Syempre pag electric vehicles, di ba? Yung battery, gaano ba katagal itatagal niyan? Ano ba warranty natin, sir, ng battery? So, sa battery po natin, 8 years or 150,000 po. 8 years. So, hindi na ba sama yun? 8 years. 4,000 cycles po yung battery natin. So, kumbaga kung 4,000 cycles sa isang taon, 365 days, hindi ka naman araw-araw mag-charge. Pero sabihin mo nang, sige, araw-araw ka mag-charge. Ilang years yun? 365. Ang dami na naman. Patay na naman tayo sa math nito. Kaya mo na, basta marami. Tapos sir, syempre iba yung hiwalay yung warranty ng sasakyan, di ba sir? Yes, sir. So, ang warranty natin ng sasakyan is 5 years po or 100,000 kilometers. Nakaka-relax siyang i-drive kasi sobrang tahimik, ang lambot ng steering wheel. Tsaka yung tunog nung mga warning lights, no? Parang ang soft pakinggan. Tapos yung yung throttle response kasi niya, ang relaxing din kasi parang hindi siya kagaya ng iba na sobrang touchy, 'di ba? Pagka touchy tas parang ganon. Ito kasi parang yung light tap mo pero saktong-sakto lang para yung parang swabbing-swabbing yung acceleration. May throttle control. Oo, ang ganda. Pati yung braking, ganun din. Kamusta yung space mo dyan? So, anong height mo, sir? 5'7". O, 5'7". So, ako 5'8", normal driving position ako. Si sir 5'8", mga dalawang fist pa yung space niya sa tuhod. Ganyan. O, tapos ako, headroom ko dito, lampas 5 daliri. Si sir, parang lampas 5 daliri rin. Maluwag dito.
Maganda yung yung ergonomics nung sasakyan na to. Maganda. Surprising ako nga, nung sinagad ko tong upuan, pwede nang naka-cross pa yung Oo nga. Anong height mo? 5'11". 5'11 lang ba? Yung tangkad mo kayo? Hindi, 11 lang. Pag may sapatos siya ka naging 6. Okay. Ang sarap sa pakiramdam. Yun nga yung signalize na parang... Di ba? Parang hindi feeling mo yung- nasa elevator ka or hotel. Parang ganun yung feeling. Tapos ang napansin ko nga rin pala dito yung build quality, no? Okay na okay para sa akin yung mga gaps niya, lapat na lapat yung mga plastic hanggang dyan. Wala. Yung kumbaga wala kang makikita mga space. Hindi Tama. yung dito masikip, yung dito nakalawit. Walang ganun. Ang Tsaka ganda. wala nung parang... Di ba sabi ko nga, malalaman mo pag ang isang cabinet, mahal yung fixture kapag soft close. Oo. Ito ganun. Oo. Tapos turning radius try natin. Diba? Tight din, no? Parang, no? Liit. Isa lang. Isa Liit. Oo. Isipin mo dito tayo Hindi tayo sumagad. hindi sumagad. Oo. Dadaan kami sa condo ko. Ay, alam niyo na kasanahan namin si Real Ryan. Igagas ko lang ng bigla. Maganda Grabe. rin yung power nito. Maganda rin yung power. At saka walang ingay pa rin. Oo. Kahit irat-rat mo. Wala lang. Wapakils. Gusto mong rat-rat? Sige. Dito lang ako. Gusto mo pumunta sa bahay? Meron akong swimming pool. Talaga? Oo. Sige. Yung ina-assemble. Imagine, crossover din to. Ibig sabihin, yung clearance nito, mataas-taas ng kotse. Sa kotse, mataas-taas ng kotse. Pero Sir, hindi ano mo ang ano feel nito? na- Ground clearance? Wala sabing Wala. Pero mataas to sa regular car. Pero hindi mo feel na mataas Hindi, no? hindi. Yun yung nagulat Parang hindi mo feel na mataas, relax. Parang feel mo sedan yung vibe ng sasakyan mo. Comfort mo, sedan din. Comfort mo sedan, pero crossover. Kumbaga ako sa panahon niya, no? Parang kung kaya mong i-afford yung electric vehicles, ganda. Maganda yung electric vehicle. Ang ganda pala ng price point nito kasi ang top of the itong kotse na to, ang ganda nung price point kasi nasa 1,598,000 yun. Binawasan pa yan ng 3,000 para maging affordable. Hindi, actually, babawasan pa yan. May discount pa tayo, sir, na pagka sa'yo tumawag, no? Meron, sir. Oo, tama ka, sir. Di ba affordable na, di ba? Bali, sir, yung top of the line, 1,795. Ito yung 1.7. 1.7. So, ano ba yung difference nung 1.7 sa 1.5? Yung screen ganito pa rin? Yes, sir. Ganyan pa rin naman. Pati yung power ng Wow. unit, same lang naman. Wala lang 360 camera and itong ating sunroof. Yun lang? Apo. Ha? Sulit. Sulit yun. Sorry. Sulit yung luwit. Ito pala, yung strings yung nasa pintuan, nagagandahan ako sa itsura. Oh. Galing, no? Tumutunog din! Imbis na... no? Rinig sa camera to, no? Oo. Yan, no? Parang may gitara. Diba? Mission Impossible na na! Ako, sir, mission impossible yun. Naka-elibs lang din, sir, na abilib yung sa voice assistant natin. Oh, okay. Voice assistance. Tama. Pwede mo palang kausapin nga pala yung kotse. Sasabihin mo lang, "Hi, BYD." Yan. Nakikinig na siya ngayon. Gawin ulit. Sorry, again? Ganun yung bintana ulit. Uy, hininaan yung aircon kasi maingay daw, oh. Yes, sir. Oh. Maybe one more time? Oh. Oh, ito, gagana to, ah. "Hi, BYD. Open windows." Uy, alam yan na, passenger ako, oh. Ayo, alam niyo kung Passenger nasaan side ka. yan. Galing. Isa pa. Isa pa. "Hi, BYD. Open driver window." Okay ha. Hi BYD. Close all windows. Wow, hane pare. Oh sir, ano pa? Baka mamaya may mapaglaruan pa tayo dito. Kaya din yung ata eh. "Hi, BYD. Set aircon climate to 24 degrees." Okay, I've adjusted the temperature to 24 degrees. Masunurin! Galing. Guys, ito pala, para sa mga nanonood, pag electric related na yung kotse nyo, yung aircon yan, electric na rin. So, mas crucial yung aircon. Kaya dapat talaga gamitin ng auto climate. Tipid tips galing kay Real Ryan. O nga pala, sa mga nanonood nga pala, no,
kung sakaling galing kayo sa sa kabundukan, hindi nyo kilala to, si Real Ryan, subscribe na kayo. Airbags na ito, sir, 6. O, 6 na airbags. Okay. Wow! Kahit yung sa yung sa entry level niya. Yes, sir, same lang. Wow, 6 airbags. Ang airbags kasi madalas ito yung parang hindi siya nagiging buying, parang hindi siya naging rason para bilhin ng tao. Pero ang airbag, ito yung ayaw mong pagganahin, pero pag kailangan mo, pagdadasal mo talaga na sana meron ka. Oo. No? At saka kakaiba nga pala dito, yung blade technology nila ng battery. So, ibig sabihin kasi, di ba, mas compact siya at saka mas safe. Nasa floor. Oo, nasa floor. Nasa floor. Sa battery lang, sir, meron tayong IP68 para maprotektahan yung battery from water. Okay, IP68 yung battery. Tapos pagdating po sa thermal system din, meron doon para hindi mag-uminit yung ating battery. So, we have thermal system po. Oh, ito yung, di ba, yung ang battery ng BYD, yung ang claims ng BYD, ito yung most advanced pagdating sa EV cars Oh, Yes. correct me if I'm wrong pero alam ko yung Tesla nga sa BYD kumukuha ng battery, di ba? Tama. Di ba pumunta ka ng BYD na manufacturing? Hindi ko kasama doon. Ay, ako rin Okay, BYD kung nanonood ka, BYD Philippines kung nanonood ka, kami dalawa. Sorry na, nakikinig daw. Teka lang, eco mode pa lang pala yung gamit ko kanina. So try natin yung sport. Oh. Dumudulas yung gulong. Grabe, okay na ako yung performance ng eco. Eco lang pala yung kanina. Oh. At saka ang kinaganda pa nitong sport mode nila, Mag-ride tayo. hindi Medyo hindi siya yung ganun, yung gumaganon. Oo. Yung parang ajit. Oo, yung parang, ano ba tawag dyan? Yung parang Dragging, sir. atat na atat. Atat, Parang oo. ganun. Ito, swabe pa rin yung sport mode, pero grabe yung gulong. Ang lakas. Hintayin nyo na lang yung complete video natin. Siguro pahiramin naman tayo sana ng BYD Philippines, no? Para matry talaga natin kung ano yung power nito, kamusta ba to sa mga turning, maganda bang iliko. Kasi yung battery nasa ilalim So most probably yung center of gravity natin mababa. So ewan ko lang, no? Try na lang natin. Oo. Collab tayo ulit nun. Sige. Game agad, no? Ayos. So maraming salamat mga katandem sa panonood. Any last words sa mga nanonood? Subscribe! Riding in Tandem, Real Ryan. Ayan, salamat. Tsaka sir, number mo ulit para alam ng mga nanonood yung kukontakin nila. So, I'll do my best effort to assist you. Please call me on 0969-0596-888. Ay, shit. Ayan, tapos sport mode, diretso ko lang. Tapos try natin ulit. Lakas, no? Bumabaon ako sa upuan Baka pag ako pala yung gagamit ito, baka maubos ko kagad yung goma. So ayun, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT,